Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung apologize ni ah, Erwin Tulfo kay Alan Peter Cayetano, mali po 'yon. Ano ngayon ang gagawin mo, Senator Erwin Tulfo, na hindi nire-recognize ni Alan Peter Cayetano yung committee mo na pinamumunuan? Ano ngayon gagawin mo? O di ba? Nag-apologize ka pa. Kalad ka rin mo na. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sinulatan mga kababayan ni Alan Peter Cayetano, si Atty. Baligod, yung may hawak sa 18 ex-Marines, na yung hearing daw bukas ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Erwin Tulfo, hindi nila otorisado. Hindi na otorisado. Yan yung sulat, Office of the Senate President, Alan Peter Cayetano. Talagang ina-assert pa ni Alan Peter Cayetano na siya pa ang hari ng Senado. Yan, June 6. Kahapon pala to, Attorney Libito Baligod, Counsel for the 18 Soldiers. Dear Attorney Baligod, we acknowledge your letter dated June 4, 2026 with thanks. Sabi po niya dito. We are likewise grateful to you and the 18 soldiers for appearing before the Senate Blue Ribbon Committee on June 4, 2026. We are deeply mindful of the courage and personal risk your testimony required, and we do not take that sacrifice lightly. We must clarify, however, that the hearing purportedly set for June 8, 2026, bukas po, was not authorized by this office. Gusto niyang pigilin, mga kababayan. Hindi daw otorisado ng kanyang opisina by this office, by Senator Pia Cayetano as committee chairperson, or by Senator Rodante D. Marcoleta as subcommittee chairperson. None of these offices scheduled such a hearing or authorized Director Josephine D.G. Herrera to issue any invitation in connection with it. The notice you received did not come from any of them. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung apologize ni Erwin Tulfo kay Alan Peter Cayetano, mali po 'yon. Ano ngayon ang gagawin mo, Senator Erwin Tulfo, na hindi nire-recognize ni Alan Peter Cayetano yung committee mo na pinamumunuan? Ano ngayon gagawin mo? O di ba? Nag-apologize ka pa. Kalad ka rin mo na. Mali yung ginawa po ninyo. Sila yung mali, di kayo nire-recognize, pagkatapos ngayon kayo nag-apologize. Kinamuti ka ngayon ni Alan Peter Cayetano. Diretsuhan mo na. Hindi kayo nire-respeto. Di kayo kinikilala. Ito ngayon yung sulat ni Alan Peter Cayetano kay Libito Baligod. So ano ang gagawin ninyo with the invitation na hindi kayo, limbawa hindi dyan pumunta? Ipasumpena ninyo at i-contempt itong itong mga 18 Marines. O di ba? So pumunta sila doon at pumuslit pa. Pumuwersa sila na maka-attend sa committee hearing ni Alan Peter Cayetano at saka ni
Marcoleta. Pero what if hindi pumunta? Kasi pinipigil ni Cayetano. Sumulat na ng personal. I mean official. Ayan Kasi sabi dito ni Cayetano, for the guidance of all concerned, invitations to committee hearings may issue only from the office of Senator Pia Cayetano, the office of Senator Rodante Marcoleta, or committee secretariat acting under their direction. This remain the sole authorized sources of all official notices, invitations, and scheduling for the committee and its subcommittee. It is also our duty to caution the 18 soldiers that we cannot assure them that any proceeding conducted outside the authority of the duly designated chairperson will afford the procedural safeguards in protection accorded to witnesses before properly constituted hearings. Recent threats of arrest directed at participants in the involvement of various government agencies in matters touching these testimonies have raised legitimate concern for the treatment of witnesses and for an atmosphere fit for the search for truth. We therefore urge all concerned to exercise prudence and to verify the source and authority of any invitation purporting to compel their appearance. We recognize that appearing before the Senate proceeding under present circumstances is no small matter, but the committee's task is to receive and weigh all evidence through their fair and orderly process, and it is that process impartially applied that protects every witness and integrity of the inquiry alike. No person summoned to testify should face threat or intimidation, whether the committee's eventual findings may be. We trust its duly constituted leadership to discharge that duty with the neutrality the matter demands. We trust this addresses the matters you raise. Thank you. Very truly yours, Alan Peter Cayetano. Yan tinakpan yung pirma. So sorry ka pa. Pagkatapos, ito yung ginawa sa'yo ni Alan Peter Cayetano. Pinipigil niya ngayon yung pag-attend ng in-invite mo na 18 ex-Marines. Lumabas kang kiko-kiko. O diba? Lalo na-embolden na-embolden si Alan Peter Cayetano at si kasi kumurap ka. Na-embolden si Alan Peter Cayetano pati si Marcoleta. Kasi lumalabas na mali ka. Ikaw yung unang nag-apologize. Sila ngayon yung tama at naninindigan sila sa tama. Kung saan, sa katotohanan, sila yung mali. Nasa minority na sila. Kayo yung nasa majority pero hindi kayo nire-respeto. O di ba? Yan ang masakit, Erwin Tulfo, sa ginawa mo. Hindi ka nanindigan sa tama. Ikaw pa yung nag-apologize. Ikaw yung tama, ikaw yung nag-apologize. Sabi ko, wala mang problema mag-apologize kung sila yung nag-apologize na nauna. Ang problema, ikaw pa yung nauna eh. Kinamoti ka ngayon. Di ba? Ni Alan Peter Cayetano. Di kayo nire-respeto sa majority. You have to assert your authority. Dapat magpakita ka ng pangil, ng resolve, ng paninindigan, ng tapang. Kasi pag hindi, talagang kakamutiin ka nitong mga Duterte senators.
Pero sa tingin natin, yung galawan ni Alan Peter Cayetano, checkmate pa rin sila. Kahit anong galaw niya, wasak pa rin ang grupo ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan. After na inimbita ni Erwin Tulfo ang 18 Marines, durog yung kanilang narrative na they are for katotohanan. Kasi kung para sila sa katotohanan talaga, then dapat, mga kababayan, hindi na pinipigil ni Alan Peter Cayetano tulad ng pagsulat niya kay Atty. Baligod. Di ba? Kung after sila sa katotohanan, pero pinipigil. Di ba? Doon winawasak yung kanilang narrative that they are for truth. Kasi kung sila for truth, dapat hindi nila pinipigil. Bakit nang magsagawa sila, mga kababayan, ng investigasyon, yung grupo nila, yung ginawa nila? Bakit doon pwede magsalita yung 18 Marines? Pero ngayon ang inimbita, ayaw nila papuntahin. Sumulat mismo si Alan Peter Cayetano kay Atty. Baligod na hindi authorized ito. So anong ibig sabihin? Kasi, mga kababayan, maboboking yung kasinungalingan ng mga 18 Marines pag inayaan nila na pumunta. Kaya mismo si Alan Peter Cayetano ang pumipigil. Di ba? Mawawasak yung kanilang drama. At sa ginawa ni Alan Peter Cayetano na pagsulat mismo kay Atty. Baligod, wasak yung kanilang propaganda. Mabibisto kasi, mga kababayan, ang lutong script ni na Marcoleta at Aimee. Tama ba? Kaya pinipigil ngayon ni Cayetano yung pagdalo. Checkmate sila. Mabibisto yung script. Yung mga gawang kwento, mga kababayan, ng pag-deliver doon sa Paway, kung saan, yung mga mali-malitang sinasabi. Di ba? At talagang paniniwalaan yung naging affidavit po sa NBI ng isang nagsumbong, nagsabi binayaran po ng 5 million each itong 18 Marines. Pag kuininta mo 90 million, saan galing yung 90 million? Para lang testify dito sa Moro-Moro bogus na committee hearing ng Blue Ribbon ng kampo ni Alan Peter Cayetano. O di ba? Mabibisto po yung palpak na pagdawit kay Tito Sen na yung tumanggap ng maleta na pinangalan ng si Mark ay patay na pala, mga kababayan. 2015, patay na. Pero tumanggap pa ng maleta. Hindi pa noon, mga kababayan, hindi pa senador si Tito Sen. Ganon din yung pag-deliver kay Laila de Lima. Nasabi nga natin, paano mag-deliver kay Laila de Lima na unang-una hindi pa kongresista si Laila? Anong motibo? Lahat itong kwentong ito ay kukulaps. Kaya pinipigil ni Alan Peter Cayetano. So lalo na yung na-discover, mga kababayan, na kwento na sinuportahan pa yung pag-deliver sa Paway, na tumanggap daw si Sandro Marcos, nagpakita ng picture pa ng ating Pangulo, at na-discover later on na yung picture ay galing sa kampanya. Nang sabi, diniliver gabi, nang ipakita yung picture, maliwanag pala, hapon pala niya. Lahat itong tayong kwento, mga kababayan, ay mabubuking. Kaya pinigil ni Alan Peter Cayetano ang pagdalo
ng 18 Marines, sumulat siya kay Atty. Baligod ngayon. O kahapon. Sila daw lang ang authorized na committee. O di ba, mga kababayan? Lalo na yung kwento ng isang Marine na binigyan sila ng iPhone 16e na na-discovery, mga kababayan, na yung iPhone ay imposible na sila bigyan ng ganong model ng iPhone kasi yung iPhone 16e 2025 pa lang nilabas ng Apple. So gigisahin sila ngayon pag pumunta doon yung 18 Marines sa hearing ni Erwin Tulfo. Kaya pinipigil po ni Alan Peter Cayetano. Hindi daw authorized. Di ba? Kung talagang sila ay para sa katotohanan, dapat i-encourage pa niya na makapagtanong. Sila lang ang nagtatanong. Bogus nga po itong yung committee ni Alan Peter Cayetano kasi walang imbitado, walang kasama na minority. Pero itong si Erwin Tulfo, lahat sila, open sila. Sabi nga ni Erwin Tulfo, lahat kayo imbitado ko. Hindi lang yung 17 members ng committee. Every senator can attend the committee hearing. O di ba? Kaya wasak yung kanilang propaganda. Lahat ng kwento nila kasi babagsak. Yung naratibo nila doon, yung script nila na binitawan doon sa hiring-hiringan, sabi ni Erwin Tulfo, na kanilang ginawa. Di ba, mga kababayan? So kahit anong pokpok ng maruming laro, mga kababayan, sa buwatan at bayarang script ng DDS-aligned senators at ng 18 huwad na ex-Marines, hindi kailanman may tatago, mga kababayan, ng mga propaganda at ang napakadaming butas ng kasinungalingan at anachronism ng affidavit na sadyang ibinagsak, mga kababayan, sa bitag ng sarili nitong checkmate, lalo pat pinigil. Officially sumulat si Alan Peter Cayetano kay Atty. Baligod na wag pupunta doon sa hearing ni Erwin Tulfo. So malinaw na pinipigil niya na pumunta doon kahit imbitado, pati sila imbitado ni Erwin para magtanong kasi mabubuking yung kwento ng 18 Marines sa pag-deliver ng sinasabi nilang mali-malitang pera na umabot sa 805 billion pesos sa iba-ibang mga personalities. Kasama yung ating Pangulo, si Martin Romualdez, at mga congressmen, pati si Tito Sen na hindi pa senador, at si Laila de Lima na hindi pa kongresista, pero tumanggap daw ng maleta. Ngayon, yung nasa affidavit ng Marines na kasama si Loren at si Mark Villar, hindi na binanggit. Di ba, mga kababayan? Halatang-halata na may tinatago. Pinigil ni Alan Peter Cayetano. Sumulat siya mismo kay Atty. Baligod. Wasak ang kanilang mga kwento. Durog-durog, mga kababayan, yung kanilang drama at narrative.